Hello, what's up guys? Good day po sa inyong lahat. So pag-usapan po natin itong matinding nagaganap ngayon sa ating mundo. Walang iba kundi ang El Nino at kasama po dyan yung Pilipinas na ngayon, mga sangkay, hinahagupit na po tayo nitong napakainit na panahon. So ang tanong dito, hanggang kailan tatagal itong El Nino? Dahil nga po ang mga eksperto ay mayroon na naman panibagong pasabog. Magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na lagi pong andito, sumusuporta. Okay mga sangkay, magandang topic po itong vlog natin ngayon. But anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, mga sangkay, tingnan po natin itong nagaganap sa ating mundo ngayon. Wala pong iba kundi itong tinatawag na El Nino. Itong pagragasa ng mainit na panahon. At eto mga sangkay, may bago po tayong update tungkol po dyan. Kung saan, ayon po dito, galing po sa mga eksperto, strong El Nino to last until February 2024. Strong ibig sabihin, ang pinakamalakas na hagupit nitong El Nino. Kanina nga mga sangkay na habang nagdadrive ako ng sasakyan, pagbukas pa lamang po, ibang-iba po talaga yung init. Yung init po, mga sangkay, last year, wala po yun. Yung init ngayon, napakalala. Talagang mangangati bigla yung katawan mo sa sobrang init ng panahon. A strong El Nino phenomenon is currently in effect and will continue to be experienced until February this year. State Weather Bureau Pag-asa said. Pero mga sangkay, paiba-iba to. Ito po yung nakakapagtaka na. Kasi yung mga sinasabi nitong mga eksperto, bigla pong nagbabago, pagdaan po ng isang buwan o isang linggo, bigla po nilang sasabihin, ay mali pala kami, hindi pala ganito. Last time, I think, bandang November 2023, sinabi po ng Pag-asa o ng mga eksperto na ang El Nino ay aabot lamang po ng April. Pagkaraan po ng isang buwan, I think December, sinabi na naman po nila na didiretso pa, lampas sa Mayo. Tapos ngayon mga sangkay, bigla pong urong na naman until February 2024. So ano ba talaga ang totoo dito? Sa madaling sabi, mga sangkay, kahit po yung yung kalagayan ng panahon natin ngayon, halos hindi na po nila makita sa kabila po ng advanced na teknolohiya. Hindi na po nila masigurado ano ba itong nangyayari. Hindi tulad doon, di ba? Kung ano ang kanilang sabihin, yun na yun. But, yung fact, mga sangkay, yung totoo, na mayroong kalagayan ng ating mundo ngayon, itong El Nino. Ang masama pa po dito, El Nino, may global warming. Ay nako, saan na po tayo aabutin nito? Talagang palala ng palala ang sitwasyon. Yung yelo, natutunaw na. Yung mga glaciers, sobrang lala ng nangyayari sa ating mundo ngayon, na ang tanging nakakakita lamang po neto ay ang mga expert, mga scientist, at mga nanunood dito sa Sangkay Dyan TV. Kasi na-update ko po kayo Nalalaman nyo po kung anong kalagayan ng ating mundo. So, eto, basahin po natin. Pushing record temperature, sabi po dito, April 2024. Eto naman, February. Pero dito mga sangkay, itong makikita po natin, November 8, 2023. Ayan po, nakalagay dyan Ang El Nino daw po ay magpapatuloy hanggang April 2024. Di ba? November.
Pero pagdating po dito, January na tayo ngayon. Ayan, January 15, 2024. Ito po yung time na ginawa itong balita. El Nino to last until February 2024. Pero dito, April 2024. So, pabago-bago na po. Hindi na po talaga malaman kung ano nga ba talaga ang totoo sa kanilang mga sinasabi. Ano ba talaga? Natutukoy pa rin ba talaga nitong mga expert ang kalagayan ng ating panahon? So, ayon po dito, in an advisory, Pag-asa said the El Nino may take place until May and transition to El Nino Southern. Okay. The U.S. National Weather Service defines ENSO as a recurring climate pattern involving changes in the temperatures of waters in the central and eastern tropical Pacific Ocean. Majority of global climate models suggest that El Nino will likely persist until the March, April, May 2024 season with a transition to ENSO neutral in the April, May, June 2024. Ayon po dito mga sangkay. So, parang ang sinasabi po nila na itong malakas na hagupit ng El Nino aabot po ng Pebrero. Pero pagdating po sa global update regarding po dyan, tila baga aabot pa po ng Mayo at lalagpas pa po yung matinding hagupit itong El Nino, mga sangkay. Ito, paalala na mararanasan ngayon ang strong El Nino na inaasahang magpapatuloy hanggang Pebrero. Ito po yung advisory number 7 na inilabas ng Pag-asa, nakasaad na karamihan sa mga global climate models ang nagpapakita na magpapatuloy ang El Nino hanggang Mayo. Okay? Sa taong ito, noong nakaraang buwan ay nasa dry spell condition na ang Benguet, Ifugao, Kalinga, Apayao at Mountain Province, maliban sa Abra na nasa dry condition. Sa pagtaya ng Pag-asa, sa pagtatapos ng Enero 2024 ay inaasahang nasa drought. Okay? Ito po yung pagkatuyo ng kalupaan, maging ang mga patubig. Drought condition ang Benguet, Kalinga at Apayao, habang nasa dry spell naman ang Abra, Ifugao at Mountain Province. Ang dry condition ay kapag sa magkasunod na 2 buwan ay nasa below normal ang rainfall condition o nabawasan ng 21.2 or 60% ang average rainfall. So, ngayon mga sangkay, ang nakakaano lang dito, alarma. Ano sa nangyayari? Kasi may tinatawag po tayong climate change. Malakas ang boses nitong climate change until now. Kaya climate change dahil po sa abnormal na kalagayan na po ng ating panahon at ang global warming ay lumalala na dahilan kung bakit po lalong umiinit ang ating planeta. Karaan lamang, nakaraang taon, di ba? Napakarami pong mga kagubatan yung nasunog. Hindi dahil po may nagsadya na sunugin yun, kundi dahil po sa sobrang init ng panahon. Last year, tinataya o sinasabi po doon na yun po ang pinakamainit na panahon. Ngunit, tila baga, malalagpasan na naman po ito ng 2024. So habang patagal ng patagal lalo pong umiinit yung panahon. Kaya naman mga sangkay, patuloy po natin ipanalangin. Alam ko, dahan-dahan po natin nare-realize ngayon na hindi po talaga normal ang nagaganap sa ating mundo. At ito po yung time na mas maging closer po tayo kay Lord sa ating paglilingkod. At hindi po ito madadaan sa electric fan lang o aircon. Mas mabuti, ayusin po natin yung ating relationship kay Lord. Because we know na sabi ng Bible, in the last days, perilous time will come. Yung mga katakot-takot, kapigatian ng mga araw o mga nakakatakot na kalagayan ng ating panahon mangyayari.
Ayun po yun sa Bible. And we have to be ready and prepare sa mga bagay na ito. At sa pamamagitan po yan ng pag-aayos ng ating relationship kay Lord. Okay, ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.